Hi, Libra. Welcome sa podcast na to. Ang topic natin ngayon ay, Libra, anong mensahe ang kailangan mong malaman right now? Paalala lang po ng mga podcast ko ay timeless general reading at for entertainment purposes lamang. So, expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa iyo, pwedeng hindi at pwedeng mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka namang magpabook ng reading sa akin. Parang reading ay directly para sa iyo na talaga. Kung paano, pakitingin na lang sa description box below ang instruction. So, magsimula na tayo. So, ang mensahe na kailangan mong malaman right now, Libra, ay, sabi dito, meron daw wealth. New project, new activity, or activities na pwedeng mangyari sa iyo ngayong January. May pagbabago. At ang pagbabago ay for the better. Kung baga, sinasabi dito na magiging maayos ang buhay mo ngayong January. Lalo na kung magsisipag ka. Meron nga lang requirement. Wala kasing easy success. Pero sinasabi dito na kung magiging determined ka sa pag-reach ng iyong goal, dreams, o ayan, ganyan, or wish mo, o basta ganyan, may tendency ng success. Kumbaga, kailangan may action sa part mo. Siyempre, alam nga naman dumating yan sa buhay mo ng kusa. Ay, yung iba, swerte. Kaya lang, di naman lahat ganun. So, kasi sabi dito na, para makuha mo itong tagumpay, ay kailangan mo maging determinado, masipag, at matyaga. Ganun parang sinasabi dito na sa January, may new opportunity na paparating. So, it's up to you kung i-grab mo yon. So, ano pa? Kumbaga, sinasabi dito na magiging masaya ka daw sa January. Or pwede rin namang kung wala kang work, may tendency na magkatrabaho ka. Kung mag-a-apply ka, syempre lang namang magkaka-work ka nang wala kang ginawa, di ba? Syempre kung wala kang work, edi mag-apply ka, di ba? Ganun lang yon. At least may action. Kasi yung sinasabi dito, may action dapat sa part mo. Or kung gusto mo ng mas malaking sahod, kung hindi naman kalakihan ng sweldo mo or hindi mataas ang posisyon mo sa trabaho, para makuha mo yon ay sinasabi dito na kailangan mo mag-OT. Or pwede rin namang yung kumpanya ang magre-require sa iyo na mag-OT na mag-OT. Therefore, siyempre, marami kang sahod nun. Dahil marami kang in-OT. Kumbaga, choice mo yan kung tatanggapin mo yung offer ng OT. Pero siguro, ang dating sa January, yung iba sa inyo, may tendency na pag-OThin ng company. Or, pwede rin namang ikaw na mag-request na mag-OT. Or parang, pwede rin namang ganito. Wala kang ibang choice kundi mag-OT na mag-OT dahil tambakan ng trabaho. Pwede rin naman ganun. So, ano pa ang sinasabi dito? Magiging strong ka daw. Magiging passionate ka sa trabaho. Puro trabaho daw actually. Wala tayong nakuha dito about love. Ayun Puro trabaho tayo dito sa reading natin. Puro trabaho. Magiging masipag ka raw. Parang passionate ka sa trabaho mo. At magiging workaholic ka sa January.
Parang yung joy na sinasabi dito, hindi joy sa love life, kundi joy. Joy, kasi may wealth din dito eh. Joy dahil sa pinagpaguran mo. Kumbaga, katas ng tagumpay. Yun yung joy na sinasabi dito. Para naman sa ibang Libra, kung hindi man mangyari to ng January, baka sa papalo to ng March to June. Ganyan, mga ganyang panahon. March to June. Doon mo, kung hindi mo mapansin itong mga sinasabi ko, or di nangyari ng January, baka, doon yan papalo talaga. Doon tatama itong reading ko sa March to June. Alin man dyan? Sa 3 buwan na yan. March, April, kasi yan. Kasama pala March, 4 na buwan ba yan? March, April, May, June, ayan. So, punta naman tayo sa kung sino yung tao dito sa reading. Anong clue sa pagkatao ng tao sa reading natin? Musically inclined. Ayan, yung mga musically inclined, mga talented sa instruments, mga musician, ayan. Or kung di man musician mahilig lang talaga sa music. Sa bagay, lahat naman ng tao ay mahilig sa music. Pero tingin ko mas tatama dun sa mga musician. Ang itsura niya dito, ng tao sa reading, ay good looking. OMG. Maayos, manamit, or meticuloso. Attractive. Matured daw. Or matured ang itsura. Mukhang tatama to sa mga may edad na. Itong reading natin. Sociable. Kumbaga, social butterfly. Attractive daw, good looking, OMG. Yung iba naman, mukhang tatama sa mga, sabi ko nga kanina, may edad na. Dun sa iba. Hindi naman lahat, pero dun sa ibang clue natin, ay tatama sa may edad na 50 to 60 years old. Ang gender, bakit tanong mo? Anong gender? Tingin ko, tatama to sa mga lalaki. Siyempre, tatama rin naman sa mga babae. Pero, karamihan siguro ang tatama ng reading ko ay lalaki. So, parang dating kasi, para sa mga libro na sinabi ko yung clue kanina, magiging confident sila sa kanilang trabaho. Kaya tuloy may success. Passionate, workaholic. Ayan. Kaya may success sa huli. So, ayun. So, I think that's it for now. Sa mga libro na padpad sa podcast na to. Kindly like, subscribe, and share this podcast sa mga friends nyo. Goodbye for now.